Anong sinasabi mo? Kita ko kaagad ang galit sa kanyang mga mata kaya naman mas lalo akong naguluhan. Nakikipagkita ka ba sa kapatid ko? Iniiputan niyo ako sa ulo. Imbes na sumagot ay tanong din ang ibinato niya sa akin, nanlaki ang mata ko sa kanyang sinabi ngunit pinanatili kong pormal ang aking itsura. Lumapit ako kay Demetri ng dahan-dahan at hinarap siya. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata at itinuro ko ang puso ko. Naramdaman mo ba na minsan sa pagsasama natin, hindi kita minahal? Sagutin mo ako, Demetri, kasi kung naramdaman mo, nararamdaman ko rin. Nakita kong nagulat siya sa aking ginawa. Nanlaki din ang kanyang mga mata at ang biglaang pagbabago ng emosyon nito. Ako ba talaga ang may kasalanan, Demetri? Nasasaktan ako at halata iyon sa aking garalgal na boses. Nasasaktan ako dahil ni minsan hindi ko naisip na sasaktan ako ni Demetri ng pisikal. Ngunit, mas nasasaktan ako dahil sa ginawa niyang pagtataksil sa akin. Muli, bumalik sa akin ang lahat ng aking nakita. Dahil sa alaalang iyon ay hindi ko napigil ang tumulo ang aking mga luha. Napakasakit pa rin pala, sana naging maunhid na lamang ako. Tinangka niya akong lapitan nang makita ang aking hitsura ngunit umiling ako, hindi si Demetri ang kailangan ko. Kailangan kong bumalik sa sarili ko. Hilda, I'm sorry. Nabigla lang ako, nagsusumamong saad nito habang nakatitig sa akin. Kailan mo ba maaamin sa sarili mong nagkamali ka, Demetri? Bakit mo isisisi sa akin ang kasalanan mo? Mahal kita, Hilda, ayaw kitang saktan, may mga bagay na hindi mo maiintindihan. Mas lalo akong napailing sa kanyang sinabi, kung baliw man ang tumawa habang umiiyak ay nanaisin ko na lamang na tawagin akong ganoon, dahil ngayon, hindi ko mapigilan ang aking sarili, tawang may dalang sakit na nanunuot sa aking pagkatao. Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Pagmamahal ba ang tawag mo sa pakikipagrelasyon sa kapatid ko? Nang ibaling niya sa akin ang kanyang paningin ay nakita ko kung gaano kapula ang kanyang mga mata, para bang nagpipigil itong maiyak. Hilda, hindi ganoon yon. Umiling ako sa kanya habang tigmak pa rin ng luha ang aking mga mata. Kung sana nararamdaman ni Demetri ang nararamdaman ko ngayon, siguro hindi niya kailanman nanising saktan ako. Kung sana nararamdaman ng mga taong mahilig manakit ang sakit na dulot ng kanilang ginawa, siguro hindi nila maiisip ang manakit. Sira na tayo, Demetri. Maghiwalay na tayo. Sa pag-ibig, akala ko napakaswerte ko na nang makilala ko si Demetri. Akala ko sa kanya ko mararamdaman ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa sarili kong ina. Akala ko rin ang kapatid ko ang siyang huling taong sasaktan ako. Ngunit lahat ay may hangganan. Lahat ng akala ko ay hindi natupad. Sila mismo ang nagbigay ng pasakit sa akin. Ang siyang sumira sa akin at sa pangarap kong pamilya. Dali-dali kong pinunasan ang aking mga luha at agad na nagtungo sa banyo. Sinigurado kong nakalak yun at pagkatapos ay hinubad ang aking mga damit. Habang umaagos ang tubig sa aking katawan ay walang patid din ang pag-agos ng aking mga luha. Sinisisi ko ang sarili sa lahat ng nangyari. Marahil nagkulang ako kaya nagkaganoon. Nang makatapos ako ay hindi ko na naabutan pa si Demetri. Umalis siya at hindi ko alam kung nasaan. Sa kanyang ginawa ay nasaktan na naman ako. Napakadali na lamang sa kanyang iwan ako. Hindi umuwi si Demetri ng gabing yon, hindi ko na rin pinaasa ang aking sarili, masyado na akong maraming iniisip para dagdagan pa, siguro, hanggang doon na lamang kami. Dinalaw ko kinabukasan ng aking nanay. Matagal-tagal na rin ang huli ko itong puntahan. Kahit hanggang ngayon ay namumuhi pa rin siya sa akin ay gusto ko pa rin siyang makita. Nanay ko siya at mahal ko siya ng buong puso. Pumasok kaagad ako sa aming bahay at nakita ko si nanay na nagdidilig ng kanyang halaman. Nay, lumingon ito at tila nagulat sa aking presensya ngunit ilang saglit lang ay ibinalik na naman ito ang atensyon sa mga halaman. Lumapit pa rin ako sa kanya. Magandang araw po, Nay, mano po? Akala ko hindi ka napupunta dito dahil mayaman ka na. Himala yata, ni hindi niya rin ako pinagmano. Pilit kong pinatatag ang aking dibdib. Alam kong ganito na talaga si nanay sa akin ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Patawarin mo na ako, Nay, itinigil ni nanay ang pagdidilig at nilingon ako. Umuwi ka na Hilda, sinundan ko na lamang si nanay ng tingin,
Kailan pa kaya niya ako mapapatawad? Kailan ko pa kaya ulit siya mayayakap? Gusto ko sanang sabihin sa kanya na kailangan ko siya ngayon. Ngunit, hindi na yata mangyayari yun. Mabilis dumaan ang araw, naging malamig ang pakikitungo ni Demetre sa akin, kung minsan pa ay gabi na ito umuuwi at lasing. Wala akong ginawa, hinayaan ko siya sa kung ano man ang kanyang gusto. Minsan lang kami magkibuan at alam kong pareho kaming ilang sa isa't isa. Napakahirap ng sitwasyon ko ngunit pilit kong kinakaya. "Oh, Hilda, nasaan ang asawa mo?" tanong sa akin ni Ancheta. "Nasa munisipyo, may meeting daw." Hay naku, alam naman niyang principal sponsor ka sa kasal ng kaibigan natin, hindi ka man lang sinamahan. Ang layo nito sa bayan naiinis na sagot ng aking kaibigan. "May problema ba kayo? Kanina ko pa napapansin na lagi kang tulala. Napapaluha ka pa sa speech mo kanina. Ano ka ba, Ancheta? Kung ano-anong naiisip mo, kumain ka na nga. Bakit hindi ka bumalik sa pagiging artista? Ang galing mo pa ring magdrama." Sa ganitong pagkakataon gusto kong kausapin si Ancheta ngunit may mga bagay na kailangan kong pangalagaan. May reputasyon akong kailangang isipin. Sa buhay, may mga bagay na kailangan nating panatilihing pribado. Alam kong nag-aalala lamang siya sa akin kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Kahit papaano ay may nakakausap pa rin ako. "Salamat, Ancheta. Salamat dahil lagi kang nandyan para sa akin." Nagsiuwian ang lahat habang ako naman ay agad na nagtungo sa aking dalang pick-up. Tumingala ako upang pagmasdan ang kalangitan at napagtanto kong uulan. Ilang kilometro pa ang aking babaybayin para makarating sa balayan, at mukhang minalas nga yata ako dahil ilang sandali pa ay tumirik ang aking sasakyan. Kinuha ko kaagad ang aking cellphone at tinawagan si Marcia. Kailangan kong magmadali dahil kung hindi ay baka maabutan ako ng pagbuhos ng ulan. "Marcia, hello ma'am, ay, bakit po, mag-utos ka sa trabahador? Sabihin mo na stranded ako, bilisan mo at mukhang uulan." Agad naman itong sumang-ayon kaya pinutol ko kaagad ang tawag. May manggilan nilang dumadaang sasakyan ngunit hindi pamilyar sa akin. Lumabas ako ng sasakyan para lumanghap ng sariwang hangin, makulimlim na ang kalangitan at ilang sandali na lamang ay bubuhos na ang malakas na ulan. Napayuko ako at sinipa ang maliit na bato sa aking harapan. Tumagilid ako para sana buksan ang sasakyan ngunit hindi ko inaasahan ang nahagip ng aking paningin. Demeter's car driving fast across my way. Ni hindi man lamang niya namalayang sasakyan niya ang nakaparada sa kalsada, ni hindi man lamang siya lumingon. Mukhang iba na ang inuuwian ng asawa ko, o asawa pa nga ba? Naabutan ako ng ulan at hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko. Tinawagan ko na ulit si Marcia at nagsabing may inutusan na itong tauhan. Malakas ang ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat ang malaya kong napagmamasdan sa loob ng aking sasakyan. Pagod na pagod ako dahil sa maghapong pagiging abala sa naganap na kasalan kaya't gusto ko na sanang matulog at hayaan na lamang na tumila ang ulan. Naging abala sa mga taong itinuring kong bahagi nito na minahal ko ng lubos at nirespeto, ngunit ngayon, naisip kong samobra pala ako, na dapat pala ay nagbigay ako para sa aking sarili ng konteng pagpapahalaga. I've been selfless but it isn't good anymore. Gusto ko nang sumuko at maging makasarili naman kahit ngayon lang. Kasi aminin ko man sa aking sarili o hindi, nasasaktan ako, at pagod na ako. Ilang sandali pa ay hinayaan ko ang sariling matulog na lamang sa loob ng sasakyan. Nagising lamang ako sa isang katok mula sa pinto nito. Ipinikit-pikit ko ang aking mga mata upang maaninag ang balto at hindi na ako nagulat sa nakita. Binuksan ko ang pinto at agad na may naghihintay na payong sa aking ulunan. Ngumiti ako sa kanya ngunit nanatiling seryoso ang kanyang hitsura. Mabilis akong bumaba galing sa loob ng sasakyan, naramdaman ko kaagad ang lamig ng hangin at ang ihip ng ulan. "Salamat Gilbert, iniwan namin ang sasakyang ginamit ko at bukas na lamang yun babalikan ng mga trabahador. Hindi mo dapat ginagamit ang lumang sasakyan na yun, sa susunod mag-ingat ka, Hilda, hindi ako laging nandyan para sakluluhan ka. Bakit ba kapag may di naramdam ako, lagi kang nandyan para sagipin ako? Kapag ikaw ang usapan Hilda, wala nang tanong-tanong." Ang mga mata ko'y nais maiyak dahil sa kanyang sinabi ngunit hindi nararapat,
hindi maaari, bawal. Inihatid ako ni Gilbert sa aming bahay at sinigurong maayos akong makakauwi. Nagpasalamat ako sa kanya at bumaba gamit ang payong nito. Pumasok kaagad ako sa loob ng bahay dahil malakas pa rin ang hampas ng ulan. Nakasalubong ko pa si Marcia sa sala at aligaga habang inaabutan ako ng tuwalya. Magandang gabi, Ma'am Hilda. Nandyan na po si Sir. Tumango ako at tumuloy na sa aming kwarto. Pumasok kaagad ako sa loob at nakita ko si Demetre doon. Nagtaas siya ng tingin sa akin at nakita ang galit nito. Hindi ko alam, Hilda, na iniiputan mo ako sa ulo? Natawa ako ng pagak sa kanyang sinabi at kinunutan ko siya ng noo. Pagkatapos ng ilang sandali ay tinalikuran ko ito at tutuloy na sana sa banyo, ngunit itinapon nito sa dingding ang hawak nitong baso. Basag kaagad iyon kaya napaigtad ako sa kanyang ginawa. Napabuntong hininga ko upang humugat ng panibagong pasensya at binalingan ko ulit siya ng tingin. Papalapit ito sa akin habang ang mga mata ay namumula. Sa ganitong pagkakataon mas nanaisin ko na lamang ang matakot kay Demetre, ngunit naisip kong, bakit pa, hindi ako ang dapat matakot sa aming dalawa kundi siya. Tumigil ito sa aking harapan at tinitigan ako ng mariin. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa aking braso at sa tansya ko'y magmamarka yun kinabukasan. Anong problema mo, Demetre? Pinatapang ko ang aking sarili at hindi man lamang hiniwalay ang tingin sa kanya. Ikaw, alam mong pinipilit kong maging maayos tayo, Hilda. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Kasi sinungaling ka. Nakita ko, Demetre, hindi ako magkakaganito kung hindi ko nakita. Ikaw ang sumira sa pamilya natin, Demetre. Natigilan siya sa aking sinabi at lumayo ng bahagya. Hilda, hindi ko magagawa yun. Mahal kita. Isang sampal ang agad kong isinagot sa sinabi ni Demetre sa akin. Lumayo ako sa kanya. Paano mo nasasabi ang mga salitang yan kung alam mo sa sarili mong niloloko mo ako? Nag-iba ka na, Demetre, aminin mo na. Hilda, hindi ako nagsisinungaling. Ramdam ko ang paghihirap sa kanyang boses, ngunit kailangan kong manindigan para sa sarili ko. Tama na, may mga bagay na kailangan ko ng isuko. Lumipas ang mga araw, mas lalo kaming nanlamig sa isa't isa. Akala ko hindi na ako masasaktan. Akala ko matatag na ako, ngunit hindi pa rin pala. Hilda, anak, pwede mo ba akong samahan sa bayan? Pakiusap sa akin ng mama ni Demetre. Dumalaw ito sa akin para imbitahin ako sa isang salo-salo. Sige po, kailan ba yan? Bukas. Hay, naku, nakakainis nga at biglaan. Dapat noong nakaraan pa sila nag-imbita. Mama, naramdaman mo ba na hindi kami mahal ni Papa? Maging ako ay nagulat sa aking tanong, bigla ko na lamang itong nasabi nang hindi man lamang nag-iisip. Kapag mahal ka, hinding-hindi mo yan mararamdaman. Sa isang relasyon kailangan may tiwala. Bakit, Hilda? Umiling ako kaya napangiti ito. Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung may natitira pa ba akong tiwala kay Demetre. Ngunit hindi ko na ito mahanap. Mahal ko siya dahil asawa ko siya, ngunit wala na akong tiwala sa kanya. At alam kong, unti-unti na ring mawawala ang sugat na nilikha nito sa akin. Nang makaalis ang nanay ni Demetre ay sakto namang pagdating nito. Sinalubong ko ito kahit na hindi pa rin kami nagkikibuan. Aalis ako, salubong niya kagad sa akin. Sige, napamura si Demetre sa aking sinabi. Titig na titig din ito sa akin na para bang hindi makapaniwala. Hindi mo man lang ako pipigilan, Hilda naman, kailan ba maayos ito? Demetre looked pissed and frustrated. Hindi na tayo maayos, Demetre, kapag may anay ang isang bagay, hindi na ito pwedeng ibalik sa dati. Parang tayo, sigaw ko ulit dito bago siya iniwan sa sala. Hilda, hindi na bago sa akin ang aming naging eksena. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang masanay ako. Hindi kami nagtatabi at hindi namin pinapakialaman ang isa't isa. Mahirap kung uwala sa isang pagsasama lalo pa at kasal, kahit gustuhin ko man malabo pang mangyari. Parating ang eleksyon at kakandidato si Demetre bilang governor ng bayan, kailangan niya ng mabangong pangalan. Magandang araw po, Mayora, bati sa akin ng isang empleyado ng Kapitolyo. Ngumiti ako dito at binati din sila isa-isa. Nagtuloy-tuloy ako sa opisina ng aking biyanan at nakita ko siya kaagad kasama ang biyanan kong babae at si Gilbert. Buti nandito ka na, Hilda. Pasensya na, hiha, hindi na tayo matutuloy sa bayan. Ayos lang po, may bibilhin din ako kaya ako tumuloy.
para pala sa'yo, Papa." Ibinigay ko sa kanya ang isang envelope, donasyon yun na kusang ibinigay sa akin ng aking mga kakilala. "Napakabait mo talaga, hiha, marami na namang bata ang matutuwa nito." Mas lalo akong napangiti habang iniisip kung saan mapupunta ang donasyon, para iyon sa mga batang walang kakayahang makapag-aral at walang pambili ng gamit para sa eskwelahan. Matulungin ang biyanan niya kaya may tiwala siya rito. Hindi na po ako magtatagal, medyo malayo pa kasi ang bayan. "Nako, hiha, sorry talaga, Gilbert, samahan mo si Hilda." Saka ko pa lamang binalingan ng tingin si Gilbert. Mariin itong nakatitig sa akin na para bang kinikilatis ako. Hindi ko gusto ang pakiramdam na nakatitig siya sa akin. Nagdudulot ito ng kaba na unti-unting sumisira sa aking depensa. "Huwag na po, Mama, kaya ko na po." Tumuloy ako sa isang mall sa kabilang bayan. Abala ako sa pamimili ng mga bagong klaseng bulaklak sa isang flower shop nang may mahagip ang aking paningin. Sinundan ko ito ng tingin at napatunayan ang aking hinala. Imbes na mamili ay para akong kriminal na nagtatago upang hindi mahuli. I watched Helga gracefully exited from a pharmacy. Galit man ako sa aking kakambal, ngunit hindi ko maikakailang may kulang sa aking pagkatao. Sinundan ko si Helga hanggang sumakay siya sa isang kotse. Nagtaka ako sa bago niyang sasakyan, ngunit ipinagkibit balikat ko na lamang iyon. Sinundan ko ang aking kakambal kahit na kinakabahan ako. Sakay ng aking sasakyan ay narating ko ang isang tahimik na subdivision. Malayo ito sa bayan, ngunit kaya naman kung gagamitan ng sasakyan. Ipinarada ko ang aking sasakyan sa di kalayuan habang tanaw ang sasakyan ni Helga mula sa labas ng isang itim na gate. Bumaba ako at naglakad patungo roon. Alam kong mali ang humusga, ngunit kailangan kong alamin. Nang nasa tapat na ako ng gate ay hinanda ko na ang aking sarili. Nagpasalamat ako at bumukas iyon at nagsimula akong maglakad papasok. Nakita ko kaagad ang malawak na bakuran, may silyang metal sa labas at may kaunting tanim na bulaklak. Ngunit hindi yun ang nakaagaw ng aking paningin. Dinig ang masayang boses na nagtatawanan mula sa loob ng kabahayan. Dinig na dinig ko ang boses ni Demetre na tila ba nagtunog bata, habang ang halakhak ng aking kapatid ang siyang bumubuhay sa buong lugar. Nang sa wakas ay nakakuha ako ng lakas ng loob ay agad kang binuksan ang nakasiwang na pinto. Nagulat sila sa aking presensya at nanlaki ang mga mata, ngunit mas ako ang nagulat sa aking nakita. Unti-unting nagsusumikip ang aking dibdib na para bang gusto nitong kumuwala mula sa aking katawan. Isa-isang naglalaglagan ang luha sa aking mga mata. "Hilda," tanging naiusal ni Demetre habang nakatingin sa akin. "Papa," masayang sabi ng isang bata na kalungkalong ng aking asawa. Kung sobrang nasaktan ang puso ko, sana lamang itong sesuko. Gulat na gulat pa rin ang mukha ni Demetre habang titig na titig sa akin. Binitiwan niya ang bata at hinayaan itong gumapang sa sahig na may placemat, habang ang kapatid ko rin ay natigagal sa kinatatayuan nito. Galit na galit ako, sumisikip ang dibdib ko sa sakit na nararamdaman nito. Hindi ko na pinigilan ang aking sarili at isa-isang hinayaang pamatak ang mga luha galing sa aking mga mata. "Hilda, ano, magsisinungaling ka pa?" Pasig akong tanong dito. Akala ko tanggap ko na, akala ko kaya ko na. Hindi pa rin pala, nasasaktan pa rin ako, sobrang sakit. Kailan pa, halos pabulong na lamang na wika ko, pinilit ko ang aking sarili na lumapit sa kanila, dahan-dahan habang unti-unti ring nadudurog ang aking puso. "Hilda, hindi mali ang iniisip mo," nahihirapang sabi nito sa akin. Umiyak ang bata sa lapag kaya naman bumaling ang tingin ng dalawa doon. Pinagmasdan ko si Demetre na kinukuha ang bata. Inalo niya ito at isinayaw-sayaw na may pagtapik sa likuran nito. Mas lalong nadurag ang aking puso sa nakita. Hindi ko matanggap, hindi maproseso ng aking utak ang lahat ng nangyayari. "Ngayong alam mo na, Hilda. Pwede ba, umalis ka na?" Agaw pansin ni Helga. Nilapitan nito si Demetre at kinuha ang bata. "Tinatakot mo ang anak ko. Ang kapal naman ng mukha mo." Lumapit pa ako sa kanila at tinitigan si Demetre sa mga mata. Hindi pa rin ito makakilos sa kinatatayuan at hindi makatingin ng diretso sa akin. "Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi totoo." Tingnan mo ako sa mga mata, Demetre. Napupuot ng galit ang aking pagkatao. Gusto ko silang saktan. Gusto kong magwala, napakawalang hiya nila para ganituhan ako.
Patawarin mo ako, Hilda, umiling ako, paano ko magagawang patawarin ang ginawa niya sa akin? Napaka-imposible mo, Demetre, bagay kayo ng kapatid ko, mga traidor. Hindi ako traidor, Hilda, alam mong gusto ko na si Demetre, noon pa, ako ang nauna sa kanya, umeksena ka lang. Biglang nag-init ang aking ulo, nilapitan ko si Helga at kahit nakarga-karga niya ang bata ay sinampal ko siya, umiyak ito sa aking ginawa kaya napuno ng ingay ang buong kabahayan. Hilda, anong ginawa mo? Nilapitan ako kaagad ni Demetre at pilit pinapalayo sa aking kakambal. Nagpumiglas ako kaya isang sampal ang iginawad niya sa akin, natigagal ako ng ilang sandali ang lumipas bago ako nakahuma. Hindi makapaniwalang tiningnan ko si Demetre, ipagtatanggol mo pa ang kabit mo, baliw ka na, binalingan ko rin ang aking kakambal at tinitigan ng mariin, mula noon inisip kong ikaw ang sandalan ko sa lahat, ikaw din pala ang sisira sa akin, Helga. Hilda, mahal kita, hindi ko sinasadya, hinawakan ni Demetre ang aking kamay ngunit marahas kong binawi iyon. Tumalikod ako at pinunasan ang aking mga luha, hinarap ko ulit si Demetre nang may isang mapait na ngiti sa aking mga labi. Dahan-dahan kong hinuhubad ang singsing sa aking palasingsingan habang si Demetre naman ay nanlaki ang mga mata, umiling siya nang ailahad ko ang singsing sa kanyang harapan. Maghiwalay na tayo. Nilisan ko ang bahay na yun nang may mabigat na dibdib, iniwan ko si Demetre na tigagal sa aking ginawa habang sinulyapan ko lamang ang aking kapatid. Kung mali man ang aking ginawang pagsuko sa aming pagsasama ay pipiliin ko na lamang na ganoon nga. Hindi ko nakakayanin ang lahat kung patuloy kong itatali ang sarili ko sa isang relasyong wala ng pag-asa. Sinira ni Demetre ang pangako namin sa harap ng altar, siya mismo ang bumali sa sinumpaan naming pangako. Sinira nila ng kapatid ko ang pangarap kong masaya at kompletong pamilya, isang napakasakit na realidad na hindi ko alam kung kailan ko matatanggap. Hindi ko man alam kung saan ako magsisimula ngunit sisiguraduhin kung hinding-hindi na ako babalik. Hinding-hindi ko na ulit sasaktan ang sarili ko, I will love myself this time. Ako muna bago ang iba. Desidedo akong tapusin na ang lahat sa amin ni Demetre kaya naman ay malakas ang loob kong nagtuloy sa Capistrano Mansion. Saktong alas 6 ng gabi nang tuluyan akong makapasok sa loob ng malawak na bakuran ng aking biyanan. Nagulat pa ako nang makita si Gilbert sa may balkonahe ng mansion. Anong nangyari sa'yo? Kung ikaw ba ang pinili ko, sasaktan mo ba ako? Bagkos ay tanong ko kay Gilbert. Nakita kong nagulat siya sa aking sinabi ngunit kagyat lang ay napangiti, kahit hindi mo ako pinili, hinding-hindi kita sasaktan, Hilda. Ngumiti ako ng mapait sa kanyang sinagot, ngayon alam ko na, ngunit, may mga bagay na hindi na mibabalik pa. Nandyan ba ang papa mo? Tinitigan ako ni Gilbert ng mariin. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang isang pag-aalala, ilang sandali niya akong pinagmasdan bago tumango. Nasa loob, samahan na kita, Hilda, agad akong nagtungo sa sala at nakita ang isang tanawin na kailanman ay hindi ko na mararanasan, masayang nagtatawanan ang aking mga biyanan habang nanunood ng telebisyon. Napakaswerte ng isang pagsasama kung ito ay nagtatagal, isang tunay na pag-ibig na sinumpaan ang walang hanggan, pagmamahalang puro at wagas, hindi mapanlinlang. Isa-isang nagpapatikan ng mga luha mula sa aking mga mata. Hinawakan ko ang aking dibdib upang tapikin ito ng marahan, kahit anong pilit kong pakalmahin ang aking sarili ay hindi ko magawa. Papa, agad kong nakuha ang kanilang atensyon, tumayo ang aking biyenang babae ngunit umiling ako, maging ang aking biyenang lalaki ay nagtatakang tinitigan ako, nakikita kong pareho nilang hindi alam kung ano ang gagawin. Lumapit ako sa kanilang harapan at sa carpeted na sahig ng sala ay lumuhad ako. Hilda, anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ng aking biyenang babae. Pilit ako nitong hinihila patayo ngunit nagmatigas ako. Tinitigan ko ang aking biyenang lalaki sa kanyang mga mata. Patawarin niyo po ako, gusto ko na pong makipaghiwalay kay Demetre. Narinig kong nagsinghapan ang lahat, biglang natutap ng aking biyenang babae ang kanyang bibig. Bakit? Tanong ng aking biyenang lalaki, Hilda. Binalingan ko ito ng tingin at nakitang palapit ito sa akin, agad niyang hinawakan ang aking magkabilang braso at pilit akong pinapatayo ngunit nagmatigas ako.
Bitiwan mo ako Demetre, pilit kong iniiwas ang aking sarili sa kanyang tangkang paghawak. Pag-usapan natin ito sa bahay, hinarap ako nito at nakita ko sa kanyang mga mata ang pagsusumamo. Bakit ka ba natatakot? Kasi may kasalanan ka. Kasi niloko mo ako. Kasi may kabit ka. Tinitigan ko ulit ang aking bayanan at tiningnan ko ito ng buong pagsusumamo. Kabit ni Demetre ang kakambal ko. Papa, pakiusap po. Gusto ko nang lumaya, hindi ko na po kahiya. Natigilan ang aking biyenang lalaki, maging ang aking biyenang babae ay nanlaki ang mga mata. Pinagmasdan ko si Demetre na unti-unting napapaluhod sa aking tabi. Hindi ko po sinasadya, Papa, bago kami ikasal ni Hilda, inimbitahan niya ako. Hindi ko alam ang balak niya. May nangyari sa amin, nagsisisi na po ako. Hindi ko sinasadya, mahal ko si Hilda. Siya lang, garalgal ang boses ni Demetre at mukhang pinipigilan lamang ang sariling umiyak. Habang sinasabi ni Demetre ang lahat ay nakinig lamang ako. Hindi ako nagsalita, hinayaan ko siya sa lahat ng sasabihin niya. Ang nais ko na lamang ay matapos na ang lahat. Mahal ko si Hilda, hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi, kahit na napupuno ng luha ang aking mga mata ay matapang ko siyang tinitigan. Hindi mo ako mahal, Demetre, walang lalaki ang gugustuhing saktan ang isang babae kung mahal nila ito. Palayain mo na ako, bahagya ko pang hinaplos ang aking puson dahil sumasakit yun. Hanggang kailan matatapos ang aking pagluha, hanggang kailan ba mawawala ang sugat sa aking puso? Sa dami na ng naiyak ko nanunuot pa rin ang sakit nito. Mag-uusap tayo, Demetre, mariing wika ng aking biyanan. Daddy, manahimik ka. Galit na bulyo nito kay Demetre. Hiha, tumayo ka muna dyan, ayas sa akin ng aking beyanang babae. Hinawakan ako nito sa braso at napasigaw. Sinundan ko ng tingin ng kanyang mga mata at maging ako ay nagimbal din sa nakita. Nanlaki ang aking mga mata at unti-unting bumalot ang isang hindi maipaliwanag na sakit sa akin. Dugo, Gilbert, Demetre, dalhin niyo si Hilda sa hospital. Dali. Unti-unti akong nawalan ng lakas.